Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dayuhang iinsultuhin ang mga Pilipino. Kaugnay ito ng insidente ng isang Russian-American vlogger sa ilang mga Pilipino sa kanyang mga content. Para sa detalye, narito ang ulat. Sa isang vlog na ini-upload sa YouTube account ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinawag niyang baliw ang kamakailang naarestong Russian vlogger dahil sa pangaharas sa ilang mga Pilipino. Itinuring ni Marcos ang naturang vlogger na kabilang sa mga gumagawa ng content ng pangiinis o pambibisit para kumita lamang ng pera. Hindi umano papalampasin ng pamahalaan ang mga ganitong insidente ng pangiinsulto sa mga Pilipino. Aniya maging babala sana ang pag-aresto sa naturang vlogger sa mga magtatangkang maglapastangan sa mga Pinoy. Matatanda ang April 2 nang maaresto ang vlogger na si Vitaly Dorovetsky sa Taguig City. Naging viral ang naturang vlogger matapos gawing katawa-tawa ang mga security guard sa BGC. Kabilang ang pagtangkang paghalik, pagkuha ng sombrero at pagmumura sa mga sekyu. Di pa nakontento ang dayuhan at pati ang matandang ito ay kanyang pinagtripan. Napag-alaman din ng mga otoridad na nanguha ito ng electric fan sa isang restaurant at pinagmumura din ang isang surfing instructor. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi muna ipapadeport ang dayuhan. Aniya, kailangan niya munang kaharapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, malugod na tinanggap ni Speaker Martin Romualdez ang paglalagay ng label na West Philippine Sea sa Google Maps na aniyay patunay ng lumalawak na suporta ng mundo sa karapatang pandagat ng Pilipinas. Itinuring niya itong higit pa sa simpleng pag-update ng mapa, kundi isang makapangyarihang pahayag ng pandaigdigang pagkilala sa soberanya ng Pilipinas batay sa 2016 Hague Ruling. Nanawagan rin siya sa ibang bansa at institusyon na sundan ang hakbang ng Google bilang paggalang sa pandaigdigang batas at pagkakaisa para sa kapayapaan sa rehiyon. Idineklara ng Malacanang na half-day po ang pasok ng mga government workers sa Miyerkules, April 16. Ayon sa inilabas na Memorandum Circular No. 81, ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang mga empleyado na maidaos ang Huwebes Santo. Sa kabila nito, ang mga tao naghahatid ng basic and wealth services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo ay normal ang operasyon sa naturang araw. Nilinaw naman ng Commission on Elections o COMELEC na hindi basta-basta makikialam ang komisyon hinggil sa pahayag ng freedom of expression ng mga kandidato sa kanilang mga campaign poster. Ito ay kaugnay ng kamakailang pagbabatikos online sa isang tumatakbong senador na ginamit ang logo ng kanyang dating paaralan sa kanyang campaign poster. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may limitasyon ang pakikialam ng COMELEC sa nilalaman ng campaign poster, liban na lamang kung ito ay nagtataglay ng hate speech, diskriminasyon o peking impormasyon. Samantala, matapos ang market inspections ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI sa mga palengke sa NCR upang tiyaking sumusunod ang mga tindero sa Maximum Suggested Retail Prices o MSRPs ng pangunahing bilihin gaya ng baboy at imported na bigas. Napag-alamang lagpas sa itinakdang presyo ang bentahan ng liempo at kasim o pigi, kung saan ang liempo ay ibinibenta ng 420 pesos hanggang 440 pesos kada kilo na higit sa 380 pesos na MSRP. Layunin ng inspeksyon na hindi lamang magpatupad ng regulasyon, kung hindi makipagtulungan sa mga tindero upang mapanatiling abot kaya ang presyo para sa mga mamimili habang sinusuportahan ang mga lokal na magbababoy. Susunod sa News Force. Mas mahigpit na parusa sa mga biktima ng labor violations. Nais isulong. DOE titiyakin na sapat ang supply ng kuryente para sa ligtas na biyahe ngayong Holy Week.
BOC natimbog ang 6 million pesos na halaga ng iligal na drogang ipinadala sa Cavite mula sa Africa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.